Marcoleta, binuksan, Pidea Leaks, Morales versus Santiago, involved, katiwalian, sinibak ni Duterte, Jinggoy, abo. Si Marcoleta, binuksan, no? Pidea Leaks, no? Ay, ito na. At syempre, ano pa bang hinihintay natin? Etong balitang ito ay nagmula kay News Files at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News Files para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News Files at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magaling talaga Hindi pwedeng gano'n. Hindi pwedeng gano'n. Kahit na, alam mo, pag ikaw ay wala pang conviction, hindi pa napatutunayan, mananatili yung presumption ng innocence. Ganun ang presumption natin eh. Mananatili yung presumption of innocence until proven otherwise. Pinagtanggol ni Congressman Marcoleta si Jonathan Morales laban kay Jinggoy Estrada. Ayon kay Marcoleta, dapat hindi ganon dahil habang hindi pa napapatunayan sa korte ay mananatiling inosente si Morales. Natawa si Marcoleta sa pagsuplak ni Morales kay Jinggoy, pati ang kanyang mga kasama ay napabilib kay Morales. Umugong kahapon ang bali-balita na balak ni Bongbong Marcos di umano na kasuhan si Jonathan Morales at hindi na napigilan ng dating ex-PDEA agent na si Jonathan Morales na maiyak matapos ang ikatlong Senate hearing sa PDEA Leaks. Ito ay dahil sa mga taong sumusuporta sa kanya, partikular na ang mga vloggers at mga ordinaryong mamamayang Pilipino na pumunta pa mismo sa Senado at naghintay sa kanya sa labas. Mag-isa lang si Morales na humarap sa Senado laban sa puwersa ng mga Marcos matapos mabuking ang Kumbaga, parang ano tong ginagawa ni Morales talaga, no? Parang suicidal ang dating, no? Masama ba yung salitang yun? Hindi. Talagang pinakita niya rito na talagang malakas ang loob niya. Na handa talaga siyang magsalita. Is hindi siya talaga umuurong, wala siyang binabawing salita eh. Kahit alam niya na malalaking tao ang makakalaban niya. Kasi kita mo naman, no, administrasyon ang nakakalaban niya ngayon. Administrasyon ang naaakusahan ng ganito at nanggagaling sa kanya yon. Although, hindi naman talaga sa kanya galing. Hindi galing kay Morales talaga. Kumbaga, meron ding source na pinanggalingan nun, no, na inano ni Morales. So, eto nga, yung kay Marcoleta naman, is parang dinipensahan niya nga si Marcoleta. Parang dinipensahan ni Marcoleta si Morales. No, na hindi mo pwedeng akusahan agad. No, kumbaga parang guilty na agad kasi ang tingin ni Jinggoy kay Morales doon sa pagkakaimbestiga ni Jinggoy. 'Di ba? Kasi nag-iimbestiga ka lang eh. Pero ang salita mo, wala, gumagawa ka ng usap eh. Parang ganun agad. 'Di ba? Parang sinungaling ka, pinalabas ni Jinggoy na sinungaling si Morales. No, na walang basihan din si Jinggoy. Wala siyang ebidensya na nagsisinungaling si Morales. Pwede kasing sabihin ni Senator Jinggoy na nagsisinungaling si Morales kung meron siyang ihahaing ebidensya na nagsisinungaling talaga yung si Morales. 'Di ba? Kasi ito kay Morales, meron siyang mga inilalabas na ebidensya. No? Meron siya inilalabas. Pero syempre, hindi pa parang nagre-rely dito eh. Hindi pa natatapos lahat dito. Kasi nga naman, kahit sabihin may ebidensya talaga, no, may mga ilabas na ganyan, is mahirap talaga eh. Parang parang suntok sa buwan yung nangyayari. Pero ito rin ang nagpapalakas sa loob ni Morales, syempre yung suporta. No? Maraming sumusuporta sa kanya. 'Di ba? Kasi sa kabila na talagang malalakas ang mga taong binabangga niya. Kaso syempre dito, no, talagang haharapin niya kung ano naman yung ika-counter ng mga Marcos sa kanya, lalo na ni PBBM. Ibig sabihin ika-counter syempre ito nga is kakasuhan si Morales about syempre sa pagdadawit sa Pangulo. Talagang lalong magiging mainit yan, yung banggaan na yan. Hindi pa yan, pag tumagal pa ng tumagal yan, is painit pa ng painit. 'Di ba? Hanggat may nire-reveal dyan at may mga nasasangkot na tao dyan.
alias Picoy, nakatang-isip lang daw niya na bayaran si Morales para itigil na ni Morales ang PDEA leaks na kinasasangkutan ni Marcos Jr. di umano at artistang si Maricel Soriano. Matapos nga na tanungin ni Senator Bato de la Rosa si Picoy, tinanong niya si Jinggoy Estrada kung may tanong ba siya kay Picoy. Hindi interesado si Jinggoy kay Picoy, imbis na ito ang magandang tanungin kung sino ang nag-utos kay Picoy para tawagan ang kaibigan ni Jonathan Morales para alukin ito ng malaking pera kapalit ang hindi pagpunta sa Senado. Ayon pa nga sa nasabing video na pinlay sa Senado na si James Kumar daw ang kumontak kay Picoy at si First Lady Lisa Marcos di umano ang kumontak kay James Kumar. Nawala na si Picoy sa eksena dahil madami ang kumontra at nagsalita kaya tuluyan na ngang nawala. Yung kulang kay Jinggoy eh. Diba? Kung may sasabihin si Jinggoy o may itatanong kay Picoy, diba? Dapat ginawa niya yun eh. Pagkakataon niya na yun eh. Kaso hindi. Parang hindi siya interesado kay Picoy. Talagang nakatutok lang si Jinggoy kay Morales eh. Kaya tuloy nasasabihan si Senator Jinggoy na bias siya. Kumbaga, parang si Morales lang talaga yung pinupuntriya niya. Ganun yung sinasabi ng karamihan. Na nakikita din naman natin. Kasi wala namang investigador na ganun eh, na ikaw lang ang tututukan tapos magsasalita ng guilty sa'yo. 'Di ba? Yung hindi lang akusasyon na yun eh, para talagang sigurado ka na sa sinasabi mong nagsisinungaling siya. 'Di ba? Kumbaga, dapat kung mag-iimbestiga ka, pinapalawak mo yung 'di ba? Pinapalawak mo yung isip mo. Lahat 'yan kinakausap mo, lahat 'yan iniimbestigahan mo. Hindi lang sa isang tao ka nagtatanong. Kahit sabihin mong gigil na gigil ka doon kay Morales, hindi lang dapat si Morales ang kinakausap mo. Marami ka pang dapat kausapin dyan. Marami kang dapat tanungan dyan para makabuo ka. 'Di ba? Pero kung talagang punteryado mo lang talaga siya at syempre nakikisimpatya ka doon sa nirereklamo nga, doon sa sinasabi ni Morales yung naaakusahan niya, is ganyan talaga. Kaya mas mainam na lang kung hindi ka mabutasan yon, Senator Jinggoy, para hindi ka mabutasan, mas maganda hindi ka na lang magganyan. Bigay mo na lang sa iba. 'Di ba? Kasi baka ganyan na naman mangyari kasi katulad niya, 'di ba? Nagka-counter lang sa si Morales. 'Di ba? May sinasabi din si Morales tungkol sa iyo na ganito na hindi lang naman yung kaso nga ni Morales, parang mas mabigat pa yung kaso ni Senator Jinggoy kasi Morales. 'Di ba? Wala sa PDEA leaks ang topic. Nagdala pa ng testigo si Jinggoy Estrada para sirain palalo ang pagkatao ni Jonathan Morales. Ito pala ay ang dating PDEA Chief General Dionisio Santiago. Humarap sa hearing at nagsalitang umuusok ang ilong sa galit sa kampo ni Morales. Wala namang sinabi itong si Santiago sa hearing, kundi ang iparating sa publiko na ang kagaya ni Morales ay nasa basahan o doormat sa ahensya nila. Nagyabang laman din ito na siya daw ay magaling at tinawag pang mga bobo ang ilang abogado. Sinabi rin niya Sinabi niyang magaling siya, no? Grabe. Santiago talaga, grabe Yung ang hirap talaga yung mag-feeling ka lagi, no? Yung tipong, ako ang pinakamagaling dito, tapos tawagin mga bobo yung mga abogado. Hindi naman makakarating ng pagiging abogado yan kung bobo yung mga yan. Diba? Kaya nga pumapasa sa mga bar exam yan eh. na kahit anong posisyon ay kaya niya. Ayon sa eksaktong sinabi nito, "You may be something, but I'm everything based on my experience." Dahil dito, hindi maiwasan ng mga netizens na halongkatin ang record ni Santiago, bagay na hindi ginawa ni Senator Bato de la Rosa sa hearing, maging si Senator Jinggoy Estrada, dahil syempre, witness niya nga ito, kaya hindi na isa publiko ang background ni Santiago. Ayon sa isang ulat noong taong 2017, ay si dating Dangerous Drug Board Chief Dionisio Santiago ay tinanggal sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lamang dahil sa kanyang mga pahayag laban sa Mega Rehabilitation Project, kundi dahil din sa mga aligasyon ng junkets at pagtanggap ng pabor mula sa mga pangunahing drug personalities. Ayon sa reklamo, pumunta si Santiago sa Vienna, Austria kasama ang kanyang pamilya at 6 na hindi kwalipikado
at paboritong empleyado ng DDB upang dumalo sa isang ordinaryong narcotic drug intersessional meeting sa gastos ng gobyerno. Sinabi ng mga nagrereklamo na kasama rin sa kanyang delegasyon ang kanyang Girl Friday at coffee server. Ang DDB-EU ay nagprotesta rin sa paglalakbay ni Santiago sa Estados Unidos na di umano'y dinala niya ang kanyang mistress at selective favorite DDB employees. Ang liham ng reklamo ay nagpahayag na sa parehong mga pagkakataon tanging ang presensya ng DDB chair ang kinakailangan na bumubuo ng pang-abuso sa otoridad at labis na paggamit ng mga mapagkukunan ng gobyerno. Sinabi ni Roque na sinabi rin sa reklamo na maaaring nakinabang si General Santiago sa isang bahay na maaaring ibinigay sa kanya ng yumaong Usami City Mayor Reynaldo Parohinog noong si Santiago ay pinuno pa ng Philippine Drug Enforcement Agency. Kaya naman malinaw na ang bitbit na surprise witness ni Jinggoy Estrada ay may bahay din ng mga katiwalian sa gobyerno. Kagaya niya na ang sabi niya kapag may kaso hindi dapat paniwalaan. Ang isyong ito ay binigyan naman ng comment ng ilang personalidad sa social media. Ayon nga kay Joy De Vebra, sabi ni General Junicio Santiago, storyteller ng liar daw si Jonathan Morales at di marunong rumispeto ng hierarchy ng organisasyon. Sino ba itong surprise witness ni Jinggoy Estrada at bakit galit na galit siya kay Morales? At sinabihan pa siyang magaling lagi. Si General Junicio ay na-appoint na Dangerous Drug Board chairman ni PRRD noong July 2017, 4 months after nasibak siya dahil kinomplain siya ng DDB Employee Union sa Office of the President noong October 2017. Ano ang basis? Una, di umano ay mahilig sa junket. Sinasama pa ang pamilya, kabit o di kaya ay paboritong DDB employee. Pangalawa, di umano ay tumanggap daw siya ng bahay sa mga Parohinog noong siya pa ay PDEA chief. Mga barkada pala ni Jinggoy. Ayon naman kay Butch Ruiz ay Mga barkada ni Jinggoy. Mr. Everything was fired by Duterte from the Dangerous Drugs Board due to allegations of junkets and receiving favors from the major drug personalities. Mr. Everything pocketed 8 million pesos in funds intended for the repair and renovation of the swimming pool at Camp Aguinaldo in Quezon City during his term of office. Tama lang din. Ala ha, meron ka palang mga inside ha. Mga inside the table ha. Nako! Ang hirap talaga no kapag ikaw magwi-witness ka tapos meron ka palang inside the table. Dapat talaga dyan kung magwi-witness ka talaga kung may ilalabas silang witness, di ba, na kontra kay Morales, kailangan yung wala ring record. Kung may record, mahirap yun. Din palang tawagin siyang Mr. Everything dahil kaya niya ring masangkot sa iba't ibang uri ng pang-aabuso. Anyway, ang paglabas ni Santiago sa hearing ay walang naging magandang resulta para idiin si Morales. Ang sinabi niya ay katulad ng sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada, mga PDEA personnel at ni Marcos Jr. na sinungaling itong si Morales. Pero hanggang ngayon, wala pa ring isinasampang kasong perjury sa ex-PDEA agent. Ikaw bilang Pilipino, sino? Yung sinasabi nila kay Morales na paulit-ulit is sinungaling si Morales, sinungaling si Morales. Mas maganda siguro para mapatunayan nila yon, ilabas din nila yung kumbaga di ba? Ilabas nila yung talagang magtutukoy kay Morales na talagang sinungaling siya. Diba? Kasi madali lang magsalita ng salitang sinungaling. Diba? Kung sinungaling ka, ganyan. Diba? Itatatak mo sa utak ng mga tao. Sinungaling yan, yung testigo si Morales. Kailangan ilabas din ng ebidensya para malaman kung ano talaga, 'di ba? Si Morales. Ganun 'yun. Kasi mahirap yung hearsay lang din eh. Kahit sabihin kilala ko 'yan, matagal ko nang kilala 'yan. 'Di ba? Kailangan meron ka ebidensya talagang ipapakita na magpapatunay na ganun talaga si Morales. Hindi ko naman dinidepensa si Morales. 'Di ba? Pero mas maganda yung maging patas eh, balanse yung laban. 'Di ba? Kasi kung puro ako sa tayo, ganito, ganyan. Mas lalo lang hahaba, mas lalo lang tatagal yan. 'Di ba? Parang probinsyano ang dating eh. Umabot ata ng 10 taon yun. Ano 10 taon ba?
o ang paniniwalaan ninyo, si Jonathan Morales o si General Santiago? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Ayun, natating natong ng video na nagbula kay News Files. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa videong ating napanood ngayon? Talagang malayo pa ang lalakbayin niya, no? Malayo pa talaga at marami pa talagang makakaharap si Morales na iba't ibang mga na talagang kukontra sa kanya dyan. No, talagang kailangan ipakita niya rito na yung tibay kung hanggang saan siya talaga. Kasi mag-isa lang siya dito eh. 'Di ba? Solo flight lang siya. Wala siyang katulong, walang pumapabor sa kanya na ano, 'di ba? Siyempre, yung mga naniniwala talagang taong bayan, ang talagang yun lang ang nagpapalakas sa loob ni Morales sa ngayon. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.